tayo sa Mount Panorama, yung may overlooking. Yun yung pupuntahan natin, oh, may nakasulat Mount Panorama. Liit na area lang to, 4 minutes lang siya galing sa Railway Museum. Paikot-ikot lang tayo actually. Wow, bundok. Dumaan siguro tayo dito kagabi, no? O hindi? Hindi siguro. Ayun, yun ang pupuntahan natin, Mount Panorama. Tapos meron daw ditong sikat na racetrack, tama ba? Meron dito National Motor Racing Museum. May isa pa palang museum dito. Wow. Ano gagawin dito? Paano kaya pumunta dito? Pwede. Pwede mag-drive? i-under natin. Wow. Baka one way ito. Ito ang racetrack. Ito na yung racetrack. Ito yung, ano to, sikat na racetrack. Oo. Meron ding hotel dito. Nakapit yung kalsada. Wow. Ayan ang Mount Panorama. Akyat tayo dun, no? Hindi ko nga alam eh. Hindi ba? Ano kaya to? Circuit to eh. Kumbaga ito yung talagang ano. Talagang ano ka ng kotse. Racetrack, oo. Conquer the mountain. Conquer the mountain. Oh no, kinakabahan ako. Bakit? Kasi conquer the mountain daw eh. Pagka racing. Pero pag normal na araw, pwede mo siyang gamitin. Ano? Conquer the mountain, challengebatters.com. Ang ganda pala ng view. Bakit kaya pabalik tayo? Tayo lang yung pabalik. Hindi ko din alam. Baka mali yung ating ikot ah. Akyat siguro dun. Magdadrive ba dun o nilalakad? Isang circuit talaga siya. Ito yung ruta. Okay. Ruta talaga siya. Sobrang ganda ng view. Nandito na tayo sa taas na part ng Mount Panorama. Ang ganda, diba? Meron ako naririnig doon na parang nagre-race. Ha? Oo, may pabalik din. Saan? Ikot pa ulit tayo, isa pa. Meron kanina mga tropa na mga siguro mahihilig sa mga kotse, mga mag-race, ganyan. Ito, may hotel dito. Hindi ko alam kung hotel ito o apartment, pero mukhang hotel. Hotel siya. No? Mount Panorama. Regis. Talaga? Ito yung view doon. Ito yung pit building daw. Yung nakalagay yung mga team, di ba? Tapos start na. Okay, start. Pero hindi naman tayo papaspas. Ma-experience lang ba? Di ba? Kasi tignan mo yung numero. Lahat papataas eh. Ano yung numero? Ayun o. Okay. 827. Two-way nga siya. Two-way talaga. Okay. Okay, so ito na. Sisimula tayo. Ito na yung mga fans. Hello, Nandito fans. na yung mga bawat team, di ba? Oo. May number. Diretso ba ako? O kakaliwa? Kakaliwa. Kakaliwa? Mamaya yung isa. Baka ito yung mababang level. No? Wow. Wow, ang ganda pala doon. Sa loob ng racetrack na to, marami pang ibang circuit. Ito yung maliit na circuit. Hindi ito makakarating doon sa taas ng bundok. Makarating? Makakarating? Oo. Akala ko yung isa mas makakarating. Ganda naman dito. Sana lang pwedeng bumaba, no? Closed. Merong residential area dito. Yung nasa gitna ng circuit. Residential area, may farm. Ayan, oh. May mga tanim silang ubas. Look at the view naman. Appreciate mo. Grabe, ang ganda. Paliko. Ito pala yung truck. Hindi ko alam kung kitas niyo sa video, pero ganyan pala siya. May nag-walk.
sa ano, sa bintana. So dati ba itong ano, karerahan? Karerahan pa rin siya. Up to now. Oo. May event, nagkakaroon ng mga event dito. Oh, I see. Ayun na si Kuya, naglalakad kanina. Kasalubong na natin. Diba? Ayan, dito yung parking. Dito ba yung parking? Oo. So dito ako, no? Oh, may caravan park din doon sa loob. No camping pero meron mga naka-stop na mga caravan park, oh. Ang ganda siguro ng view dito talaga. Ang ganda pala dito pumunta kanina ng sunrise, eh, no? Yung pala yung tinanong sa akin ng kuya, no? Oo. Baba tayo, tapos tingnan natin yung view. Ayan, bumaba kami dito sa mataas na part ng bundok. Ano pangalan? Macmillan Park Lookout. Meron ditong picnican, meron dun sa kanina camping, tas meron dito pwede magluto, may toilet din. Ay, punta tayo dito sa Lookout. Ang pangalan nito ay Macmillan. Filani ba yun? Macmillan Park. Filani Park. Lookout. Wow. Wala lookout. Wala. Ang ganda, no? Wow, beautiful. Wow. Meron din na rin. Ganda. Saan? Ayun. Ay, oo. Yan pala yung kanina nating tinahak. Out eh. Paano pupunta ron? Oo nga eh, hindi. Tatawid ka sa road. Kailangan lakarin mo talaga. Ang ganda dito. Ang ganda ng dulo. Diyan pala tayo nagpark kanina. Okay. Ang ganda, oh. Yan, papunta na kami sa Katoomba. 1 hour and 30 minutes galing dito sa Roll it, go tayo. sa Panorama Mountain. Ang ganda dito. Mount Panorama. Ay, Mount Panorama pala. Ang ganda dito. Meron mga dumadating na may mga dalang food tapos dito kumakain. So kami, inabot din kami ng gutom kasi ano oras na ba? 1:18 na. Akala namin sa Katoomba kami kakain or dyan sa baba. Kaso ginutom na kami, tapos nakita namin may mga kumakain dito. Kumain na rin kami. Actually, lagi kaming may dalang mga ganyan, pati mga cup noodles. Para kung sakaling abutan kami ng gutom, Camper. may makakain kami. Tsaka yung lutuan na binili namin sa Kmart dati. Tapos lagi kaming may bala. Tapos yung saging binili ko kagabi sa Coles. So, sure na hindi magugutom, di ba? Para kahit saan ka abutan, busog, no? Busog. So ngayon, bababa na tayo, punta na tayo sa Katoomba via Letgo. So, let's go. Connected yung Letgo at let's go. Yung pala yung naririnig nating maingay. Merong parang nagmumotor, ano? Dirt bike. Dirt bike. Talagang lumilipad sila eh. Gusto nila yan, yung ganyan. Wow. Pero tinan nyo naman ang view. Sobrang ganda. Sa Katoomba. Nakapunta na tayo dati dito sa Letgo nung galing tayo sa Blue Mountain, tapos dito sana tayo magla-lunch kaso wala tayong nahanap na kainan. So malapit na tayo sa Katoomba. Dito ba yung shop na yun? Oo nga. Katoomba na tayo. Kung sakaling na-miss nyo ang Katoomba, ito yung medyo glimpse ng Katoomba. Ang daming tao ngayon, oh. May mga students pa. Papark tayo sa Kmart, tapos magkakape lang tayo dito. Bili tayo ng pecan pie na nagustuhan ko dati. Kung napanood nyo yung pumunta kami dati dito nung autumn, may nabilihan kami dito ng pecan pie. Ang sarap. So,
Hanapin natin yan. Sana bukas pa sila kasi 3:04 na. Ang ganda ng street na to. No? Ito ba yun? Ayan, nakagaling na kami dito sa Katumbang. Lamig. Kasi wala nang araw tapos mahangin, no? Iba yung lamig. Pero malaking tulong yung heat tech. Yun nga lang, nagkape kami tapos pinuntahan namin yung pie na gusto ko. Na nilulook forward ko talaga siya ngayong gala namin na ito na. Kaya kami dumaan talaga dito sa Katumbang kasi bibili kami nung pecan pie. Plano sana namin hindi lang isang slice ng pecan pie yung bibili namin. Bibili sana kami nung isang ganun. Kaso wala sila, nakakalungkot. Binilisan pa namin kasi baka maubusan nga kami. Pero wala pala talagang pecan pie. Masarap pa naman yun. Next time ulit. Napakanan niya ako Next time ulit. Hindi dito. So ngayon naman, pauwi na dapat kami. Pero dahil napapagusto kami sa pecan pie, dito na lang kaya ikaw. Kaya mo magra-route yung ano. Dahil napapagusto kami ng pecan pie, ako pala, dadaan na lang din kami sa Leura. Kasi total on the way na rin naman yung Leura. Last chance na makakita ng pecan pie. So, tingnan natin. 3:40 na ng hapon. Hello Delhi na yan. Sikat yan eh. Parang makikita mo yan pag nag-research ka ng mga things to do or places to eat dito sa Katumbang. Tuwing nakadalawang punta na kami dito or tatlo na sarado sila. Hindi ko alam kung nagsara na sila ng permanente or kung ano man. Meron ditong Macpac. Yan yung lane na pinuntahan natin dati. Tapos yung hotel namin dati dun sa next na kanto pa kanan. 'Di ba? Nakabisado na rin natin dito kahit pa paano. Dito nga dati itong gingerbread house iba na rin ngayon. Nag-iba na. So talagang nag-iiba yung mga bagay-bagay At the next stop sign, turn right. Umiwas tayo sa traffic. Medyo lumayo ng kaunti pero okay lang. Kaysa naman nakapila ka sa traffic, di ba? Pauwi na kami talaga. Ano oras na ba? 4:13 na ng hapon. Umigot kami dito sa Leura kasi nagbabaka sakali kami na may pecan pie. Wala pa rin. Naghahanap ako sa mall, sa Sydney, sa mga bakery. Wala akong mahanap talaga. Kaya nung gumala kami na ito, sinat namin na dadaan kami dito sa Katumbang para lang bumili nung pecan pie na yun. Kaso wala kaming nahanap. Na-research ko na lang, sabi ko gagawa na lang ako ng pecan pie na sarili ko. Akala mo naman magiging successful. Pero kung sakaling may alam kayo ng mga bilihan ng mga pie na may pecan pie, please comment lang. Wow. So ngayon pauwi na kami. Sobrang saya ng aming bakasyon. 8 days yung bakasyon namin. Sobrang na-relax kami. Lalo na ako, nakapahinga talaga ako. Madami akong mga na-realize at ang saya lang kasi pag nakakita ka ng ibang lugar. Parang feeling ko nakabakasyon talaga kami kahit na within Australia lang kami. Na-feel ko na nasa ibang lugar kami. Diba? Yeah. Anong pinaka-favorite mo na pinuntahan natin? Favorite ko yung The Gorge. Favorite mo yung Lord Art Gorge. Yung malaking tipak na mga lupa, ang layo din nun. Grabe, gabi na kami nakauwi. Tapos sa Great Ocean Road kami nag-drive pa uwi. Na madilim na pa ganun-ganon. Tapos bangin, yung tubigan yung nasa gilid. Yun ang highlight mo. Sa akin, ano kayang highlight ko? Wala akong mapili na highlight. Parang everything sa akin ay ang highlight ko yung kanina. Yung pagliko namin ganun doon sa Mount Panorama, ang ganda ng view. Parang nawala yung pagod ko sa biyahe. Parang yung mga nakikita ko doon from that view ay yun yung mga dinrive namin kagabi at nung mga nakaraang araw. Pero ang ganda, kita nyo naman naging nangitim na kami. Nakakasunog pala yung sikat ng araw tapos malamig. Parang sunog na sunog kami. Tapos yung moisturizer mo sa face, walang talab. Hindi uubra sa sobrang lamig. Parang pagkalabas mo, dry na agad yung balat mo. Siguro babalik ulit kami sa Melbourne pero hindi na siguro long drive. Baka mag-aeroplano na lang tapos within CBD kasi parang hindi enough yung one day na mag-ikot ka sa CBD. Ang dami mo pwedeng puntahan. Nalakad nga lang namin yung CBD, di ba? Ang dami na namin nakita. Sana ay nag-enjoy kayo sa aming mahabang bakasyon na ito. Sana ay nagka-idea
kayo ng Victoria. Hindi lang tayo sa Melbourne pumunta rin tayo sa Ballarat, sa Port Campbell, sa baba sa Brighton, sa Geelong, 'di ba? Ang ganda rin ng Geelong. So sana ay sa Lorne, oo nga no. Sana ay nagka-idea kayo ng Victoria. Ang ganda doon. Bago pala ako mag-close ng aming bakasyon dito sa Victoria, thank you sa aming mga friends na in-accommodate kami. Kina Ronson at kay Joanne at sa kanilang mga kids. Maraming salamat sa inyong pag-accommodate sa amin. Thank you. At sa ating chikahan. Shout out sa inyo. Sabi nila bumalik daw kami after 2 weeks. 2 months. After 2 months. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pag-accommodate. At salamat din kay Jen at kay Erwin at yung kanilang mga anak. Salamat sa inyong pagluluto ng dinner para sa amin. Thank Breakfast you. at dinner. Sobrang sarap. Sobrang sarap ng mga hinanda nilang pagkain sa amin. At saka sa pagsama sa amin sa paggala. Overall na lesson namin sa aming Victoria vacation, dapat balanse lang yung buhay. Kumbaga, nag-work ka ng matindi, sana may time ka rin na magbakasyon, 'di ba? Kahit ilang araw lang na bakasyon, re-recharge ka talaga, makakalimutan mo yung pagod mo sa work. Pag pinagkukwentuhan namin ng mga tinirhan namin, kasi nga ang dami naming chikahan, 'di ba? Parang yung journey namin, yung journey nila sa kung nasa ang state ka na kayo ng buhay mo, kung nasa ang season ka na kayo ng buhay mo, which is syempre stable ka na dito sa Australia, yung iba citizen na, yung ganun. Parang yung mga challenges nila nung bagong dating dito, at saka kunwari sa ngayon may mga challenges tayo. Later on, after few years, nakakatawa na lang siyang pagkwentuhan, di ba? Parang marirealize mo, ay nalagpasan pala namin yung mga ganung challenge na ganun pala dati, mahirap-hirap pala, pero nalagpasan namin. Tapos ngayon, kita mo naman, nasa okay na tayo na state ng or season ng buhay natin, di ba? So yun yung mga natutunan ko sa aming gala. Hindi lang kami namasyal actually, hindi lang yung lugar na pinuntahan namin yung highlight ng aming trip, pero yung mismong kwentuhan namin kasama yung mga friends namin, ang dami mong matututunan. Ang dami kong natutunan talaga ako personally. So yun lang. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aming YouTube channel, sa panonood niyo sa video namin, sa pag-comment ninyo at sa pag-like. Ay kung meron kayong Facebook, follow nyo lang yung aming Facebook page at saka yung aming Instagram account. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye.